ang bansang makakamura ka, pero mapapamura ka. Dito ang mga bagay ay mura pero may mga presyo na hindi mo kayang bayaran. Isang lugar na puno ng misteryo. Ingay, makakamura ka nga. Pero ano ang kapalit? Ano kaya ang presyo ng kaligtasan sa lugar na ito? Atin nang alamin. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa Bangladesh, makikita mo ang kakaibang kababalaghan ng buhay. Mura nga ang mga bilihin, ngunit may mga bagay na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ng pera. Sa isang bansang may 175 milyong tao at isang populasyong patuloy na lumalaki, tiyak na hindi mo maiiwasan ang mga hindi inaasahang karanasan. Kung ang Pinas ay kilala sa mga siksikan sa kalsada, dito ang siksikan ay mas matindi. Ang mga kalsadang puno ng busina, ingay, at mga sasakyang hindi alam kung saan papunta ay tila isang larangan ng digmaan. Walang tamang disiplina at sa bawat liko mo may panganib na naghihintay. Kaya naman makakamura ka nga, ngunit may mga kapalit na hindi mo kayang sukatin. Ang buhay sa Bangladesh ay talagang puno ng mga pagsubok. Makakamura ka sa mga bilihin, pero sa bawat hakbang mo ay may mga hindi mo inaasahang gastos na magpapamura sa iyo. Sa kabila ng sobrang dami ng tao, makikita mo na ang mga pangunahing pangangailangan ay abot kaya, ang mga pagkain, gamit, at marami pang iba. Subalit, may mga bagay na hindi kayang sukatin sa pera. Ang kaligtasan mo sa bawat kalsada ay tila isang sugal dahil sa walang katapusang ingay, ang mga busina na hindi natatapos. At ang kakaibang sistema ng trapiko makikita mong malayo sa pangarap na tahimik na buhay. Hindi na bago sa Bangladesh ang araw-araw na laban sa matinding kalakalan at mabigat na trapiko. Dahil sa tindi ng populasyon, ang bawat kalsada ay puno ng sasakyan, pedestrian at mga siklista na walang pakialam sa mga batas trapiko. Magkakaroon ka ng matinding pakiramdam ng agos ng buhay sa bawat minuto. At kung hindi ka maingat, baka nga ikaw ang mapag-iiwanan. Walang disiplina sa mga motorista at tila walang nakakaalam kung paano magbigay daan. Ang pakiramdam ng paglalakad sa kalsadang ito ay parang naglalakad ka sa harap ng isang mabagsik na hayop. Hindi mo alam kung kailan ka matatalisod, matatakot o sasakmalin. Bakit nga ba ganito ang sistema sa Bangladesh? Dahil sa napakabigat na sitwasyon ng ekonomiya ng bansa, maraming mga tao ang kumikita ng napakababa. Kadalasan, ang mga nagtatrabaho sa mga pabrika ay kumikita lamang ng 6,000 piso kada buwan. Ang mga pabrika dito ay puno ng mga batang manggagawa. Minsan may mga batang naglilinis, nag-iimpake o tumutulong sa mga operasyong mabigat ang trabaho at mababa ang sahod. Ang kanilang buhay ay isang araw-araw na pakikibaka. At ang ilan sa kanila ay hindi na nararamdaman ang kahulugan ng tunay na kaligayahan. Ang mga pabrika ng Bangladesh ay hindi lamang puno ng mga manggagawang walang pahinga. Makikita mo rin ang mga hindi makatawid na kondisyon ng mga manggagawa sa ilalim ng mainit na araw. Ang mga pabrika ay madalas na kulang sa maayos na bentilasyon at ang mga manggagawa ay nagpapakahirap kahit sa init ng 40 degrees Celsius maghapon. Walang kaligtasan sa loob ng mga pabrika at ito ay isang araw-araw na laro ng buhay at kamatayan. Dahil sa sobrang dumi ng kapaligiran, pati na ang hangin ng Bangladesh ay nakapagtala ng isa sa pinakamabagsik na kalidad ng hangin sa buong mundo. Noong 2019, nanalo pa ang Bangladesh ng gintong medalya para sa pinakamasamang kalidad ng hangin. Kapag nilakad mo ang kalsada, agad mong mararamdaman ang amoy ng usok mula sa mga sasakyan, usok mula sa mga pabrika, at ang alikabok mula sa mga lansangan. Sa bawat hakbang mo, tiyak na madadapuan ka ng sakit, mga sakit sa balat, mga problema sa paghinga, at iba pang mga karamdaman na dulot ng kontaminasyon ng tubig at hangin. Walang sapat na aksyon mula sa gobyerno, kaya't ang mga tao ay patuloy na nakikipaglaban sa mga kondisyon na hindi nila kayang baguhin. Ang mga ilog ng Bangladesh ay puno ng basura at ang mga tao ay patuloy na umaasa
na may mangyayaring pagbabago. Hindi lang ang hangin ang nagiging sanhi ng sakit, kundi pati na rin ang dumi ng tubig at kalikasan. Halos lahat ng dumi ay tinatambak sa mga ilog at nagiging sanhi ito ng matinding polusyon. Ang mga bata at matatanda ay madalas magkasakit dahil sa pagkakalantad sa maruming tubig. Ang mga lokal na komunidad ay patuloy na nagsusumikap upang makaligtas sa ganitong kalagayan, ngunit ang gobyerno ay tila hindi nagbibigay ng sapat na solusyon. Ang mga ilog na nagiging dump site para sa basura ay sumasalamin sa kalagayan ng buong bansa, nagkakalat, magulo at hindi maayos. Isa pang aspeto na nagiging malaking problema sa Bangladesh ay ang kakulangan ng tamang infrastruktura. Karamihan sa mga tao sa Bangladesh ay nakatira sa mga barong-barong at ang mga kalye ay puno ng basura. Wala ring sapat na sistema ng basura at hindi maayos yung mga kanal. Sa tuwing umuulan, ang mga kanal ay napupuno at nagiging sanhi ng matinding pagbaha. Walang mga proper na drainage system na maaaring mag-alis ng tubig, kaya't ang mga residente ay napipilitan na magtiis sa dumi at baha. Ang kaligtasan mo sa ganitong sitwasyon ay talagang hindi sigurado. Kahit na may mga lugar sa Bangladesh na may magandang tanawin at may ilang mga modernong gusali, hindi mo pa rin maiwasang makatagpo ng mga masalimuot na kondisyon ng buhay. Kung ikaw ay dayuhan na bumisita, mararamdaman mo na ang bawat araw ay isang pagsubok. Ang mga araw na puno ng ingay, trapiko at dumi ay tila walang katapusan. Pero hindi rin ito magtatagal. Sa huli, makikita mo na ang mga tao sa Bangladesh ay may lakas ng loob na magpatuloy at magtiis sa kabila ng lahat ng ito. Kung hindi mo kayang makisabay sa buhay dito, tiyak na maiiwan ka sa likod ng lahat ng ito. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit na nararanasan ng mga tao sa Bangladesh, may mga nagsasabing may pag-asa pa sa hinaharap. Dahil sa malaking populasyon, ang bansa ay patuloy na umaasa na ang ekonomiya ay tataas at magbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga tao. Ngunit sa ngayon, ang mga tao sa Bangladesh ay nahaharap sa isang sistemang puno ng hirap, hindi pagkakapantay-pantay at kalikasan na patuloy na nasisira. Makakamura ka nga sa Bangladesh, pero sa huli ang halaga ng kaligtasan at kalidad ng buhay ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga ng pera. Kaya't ang tanong na naiwan sa iyong isipan, handang-handa ka bang masaksihan ang madilim na parte ng bansang ito? Ang Bangladesh ay isang lugar ng mga kontradiksyon. Ang buhay ay mura, ngunit ang mga pagsubok ay hindi kayang sukatin. Handa ka bang harapin ang tunay na mukha ng bansang ito o pipiliin mong magpatuloy sa buhay na wala sa iyong mga inaasahan? Sa kabila ng mga hamon, ang Bangladesh ay nakatagpo ng mga pagbabago sa ekonomiya sa mga nakaraang taon. Ayon sa World Bank, ang bansa ay isa sa mga pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Asya. Subalit, ang mabilis na paglago ng ekonomiya ay nagdudulot ng mas matinding problema sa mga mamamayan nito. Ang Bangladesh ay isang bansa na may sobrang populasyon, 175 milyong tao na naninirahan sa isang maliit na lupaing may limitadong resources ay nagiging dahilan ng pagsisikip sa mga kalye at mga pabrika. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy na umaasa ang bansa sa industrialization upang magbigay ng mas maraming trabaho at pagkakataon para sa mga tao. Ang mga pabrika ng Bangladesh ay nagpapalago ng mga ekonomiya ng bansa, ngunit ang presyo ng mga oportunidad ay hindi kayang sukatin. Ang pamumuhay sa Bangladesh ay isang matinding pagsubok, ngunit may mga pagkakataon ng pag-asa para sa mas magaan na buhay. Handa ka bang makisabay sa agos ng buhay sa isang lugar kung saan ang bawat hakbang ay puno ng misteryo at panganib? At kung titingnan ang sitwasyon ng Bangladesh, maaari ring magsilbing paalala ito sa atin dito sa Pilipinas. Katulad ng Bangladesh, ang Pilipinas ay may matinding problema sa sobrang populasyon, pagsisikip sa mga kalsada at hindi maayos na sistema ng transportasyon. Ang mga lansangan ng mga pangunahing lungsod sa Pilipinas ay puno rin ng mga sasakyan,
walang habas na busina at nakakabahalang kalagayan sa trapiko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pareho nating nararanasan ang mga pagsubok sa buhay. Lalo na sa mga mahihirap na sektor, ang mga manggagawa sa mga pabrika, lalo na sa mga hindi nakikita ng nakararami, ay nagtitiis sa mababang sahod at masamang kondisyon sa trabaho, katulad ng mga manggagawa sa Bangladesh. Kaya't hindi maiiwasang magtanong, ang buhay ba sa mga bansang katulad ng Bangladesh at Pilipinas ay isang patunay na may halaga pa ba ang mga pangarap o ito ba ay patuloy na nagiging isang malaking sakripisyo na tinitiis ng nakararami? Kaalam, gusto mo bang tumira sa Bangladesh? Maihahambing mo ba ang Pilipinas sa Bangladesh? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.